Isang magandang araw kay Sir Kidson Eduardo San Manibo. Sir Edward, ito na po yung sewing machine natin. Okay? Sa mga gusto po mag-check out or mag-order ng sewing machine, huwag niyo po kalimutan mag-follow sa ating Facebook page, Mato Sewing Machine Vlog, at sa ating TikTok account sa Mato Sewing Machine. At meron din po tayo mga video tutorial sa ating YouTube. Paki-subscribe din po, Mato Sewing Machine. Okay, Sir Edward, ito na po yung sewing machine nyo po. Ituturo ko po sa inyo kung ano po yung dapat nyo gawin bago nyo po i-set up yung sewing machine nyo po, Sir Edward. Ito po siya, Sir Edward. Ayan yung wire natin. At ito naman po yung ating transformer. Yung wire ng ating sewing machine, dito po natin isasaksak yan. Okay? Then, ito pong ano natin, wire ng ating sewing machine na isa, dito po sa pinakagilid dito, Sir Edward. Ayan po, ang dami po niyang pa-freebies. Yan po yung pinaka-importante. Ituturo ko po sa iyo yung kaya gawin ng ating sewing machine po, Sir Edward. Ayan. So, iurong ko lang muna to at isaksak natin yung wire ng ating sewing machine sa regular outlet natin. Okay? Unang-unang isasaksak natin, sir, yung wire ng ating sewing machine. Yun po ay isasaksak natin sa ating outlet. Okay? So, ito na po siya, sir. Naka full setup na po yan, sir. Okay, transformer, outlet, then transformer to unit. Ayan. Huwag po natin ito, sir, isasaksak ng direkta. Okay, so tayo po ay magre-refill ng sinulid. Meron po tayong refilling thread dito, sir. At tandaan nyo po, ito po yung punduan ng ating sinulid. Ito po siya. Ayan, ilalagay ko po dito para makita nyo po kung paano po tayo magpupundo muna ng sinulid. So, Sir Edward, ito po yung sinulid natin na white at itatali natin dyan. Tapos, itutulak natin dito. Okay? Tapos, pipindutin natin yung start button at saka stop button. Kung gusto nyo, ito lang po yung tumakbo, iurong nyo lang po ito, sir. Ayan. So, ito lang po yung tatakbo, itong refilling thread natin. So, ayan. So, napakahusay at napakaganda po ng performance ng ating sewing machine po, Sir Edward. Tapos, ibabalik din natin ito. Tapos, tatanggalin natin ito at ilalagay natin dito, Sir Edward, dito mismo sa ating bobbing holder. Ito po yung bobbing holder natin, Sir Edward. Papasok natin dyan. Pagkatapos po natin dyan ipasok, maglalagay po tayo ng sinulid po, Sir Edward. Ito may kasama na po tayong ano. Tapos ito po ilalagay natin dito. At dito po natin ilalagay yung mismong sinulid natin, Sir Edward. So, Sir Edward, ito na po siya. Ilalagay ko na po yung sinulid natin at susundan natin yung mga araw. Ito po may mga araw po siya, Sir Edward. Sir Edward, ayan. Step 1 po, pautaas, pababa po siya. Kailangan po maipit dito at always po tayo maglalagay ng sinulid na kataas po yung pressure foot natin, Sir Edward. Okay, so ayan po siya. Gaganito po natin yan. Tapos, ilalagay natin dito. Yung mga basic stitches muna, yung gagawin natin, Sir Edward. Ayan. Ang tama namang pagpasok ng sinulid sa butas ng karayom, straight line, papasok or palabas sa likod. Ganun lang po siya, sir. So, ito po, sir, naipasok ko na po siya at wag niyo po kakalimutan gamitin ito, ikutin niyo po ng pababa para makain niya po yung sinulid sa ilalim. So, ayun po silang dalawa, Sir Edward. Ayan. Then, ilalabas na po niya. At yung timing ng setting ng sinulid, yung sinulid natin sa ilalim sa may bobbing, naka-slanting po siya. At bago nyo po ito tanggalin or papalitan ng sinulid, aralin nyo po muna kung paano po ito yung proper paglalagay ng bobbing. Ngayon, isasarado po natin yan. Tayo po ay magte-testing ng mga iba't ibang klaseng design at stitches po, Sir Edward. Okay? Bago po natin gamitin yung pang-aging niya na may cutter. Ayan. So, ito po siya, Sir Edward. Ayan. Unang-unang gagamitin natin, nakaset up po tayo ng straight line. Ito po yung selector natin dito. Ayan. Itong straight line na gagawin natin, ito po yung para sa mga pangmaong. So, ayan po siya, sir. Yung speed control naman po niya, pwede nyo po ilagay sa medium or low speed. Ayan. So, ganyan lang po siya, Sir Edward. Ayan. Ito naman po yung reverse natin. Ilulong press lang natin yan. Okay. Tapos, ipakita natin kay Sir Edward yung ginawa po niyang stitches design na street sewing para sa pangmaong. So, ito po siya, Sir Edward. Ayan. So, talagang napakaganda po siya at napakahusay. Para naman po sa mga pang-cotton na straight line, mayroon po ito, Sir Edward. Ayan. Ibababa lang po natin yan. Okay. So, yan po siya. At yung mga iba't ibang klaseng design ng ating sewing machine. Katulad po sa zigzagger,
Meron po yan. Marami po kayong pwede pagpilian dito, Sir Edward. Ayan, sigsag na para sa mga maong. Ayan po siya. Napakaganda po yan. At meron din po siyang sigsag para sa pangkoton. Okay, so lahat po yan kukunin natin, Sir Edward. Ayan. Okay? Mula sa maliit na sigsag, malaki at medium. So ito po yung medium na sigsag natin, Sir Edward. Ayan. Pinakamalit na sigsag po yan gagawin niya. Then isunod naman po natin dyan yung mga stitches para sa pang-garterize. Ito po yung mga stitches natin para sa pang-garterize. Para sa mga stretchable na tela, mga spandex at iba pang design niya, sir. Then sa button holder naman po, Sir Edward, ito po siya. Hanapin nyo lang po yung pinaka button holder natin. Ito po siya. Ayan, mayroon po tayong makikita dito na 1, 2, 3, 4. So, unang gagawin po natin, gagawa po tayo ng number 4 and 2. Yung lock lang po, Sir Edward. Then, pupunta po tayo sa number 1. Hanapin natin yung step 1 para umabanti po yung design ng button holder. Tapos, maglalak naman po tayo sa 2 and 4. So, ayan. Then, pupunta na po tayo sa number 3 para umatras po siya, Sir Edward. So makikita nyo po yan. Ayan, napaka-solid po ang button holder niya, Sir Edward. Okay? So ito po, hihiwain natin ito sa gitna po, Sir Edward, para makabuo po tayo ng button holder. So ito po siya, Sir Edward. Ayan. Okay? Tapos, ngayon, isusunod natin yung pang-aging stitch na may cutter na po siya, Sir Edward. So okay, Sir Edward, ito na po siya. Gagamitin natin yung ating pressure foot para sa may cutting edge natin. So ipapress natin ito sa likod sa kulay red at babagsak po itong pressure foot natin na universal. Okay? Then ilalagay po natin ito, sir. Ayan. Pag nailagay natin yan, wag po natin kakalimutan na mayroon po tayong ibababa dito sa harapan ng ating unit para sa cutter blade niya. Ito po siya, Sir Edward. Ayan. Yan po ay pinaka-importanting malaman natin itong cutter blade ng ating sewing machine. So ito po siya, sir, ha. Ayan. Binaba ko po siya kasi nakataas po yan. Okay, so may malit na butas po dito, Sir Edward. Sa gitna, may kita malit na butas po at pag binaba natin ito, may tuldok po dito na isasagad niya po. So paano niya po isasagad po yan, Sir Edward? Itataas po natin itong shifting hook dito. Ayan. So, titingnan nyo lang po siya at i-check nyo po kung tumama po siya o hindi. Pag tumama po siya, goods na goods po yan. So, ngayon, ito na po yung tela nating agingan natin. So, ang aging na performance na kaya niyang gawin, sigsag na maliit, sigsag na medium. Ito lang po sigsag na medium, 1, 2. Okay, sa dulo, 1, 2, wag po yung 3. At ito rin pong parang may tuldok po dito. Makikita nyo po siya, 1, 2, 3. Yan, may mga tuldok na bilog. Yan po yung pinaka-importante sa aging natin, Sir Edward. Okay, so ito na po siya. Ating susubukan. Ikakat at i-aging yung ating unit. So, isisilik po natin, Sir Edward, yung ating aging stitch. So, hanapin natin ito. Ayan. Dadalhin po natin siya sa pang-aging na ganyan or itong aging na sigsag na napaka-pulido at napaka-smooth. So, ibababa po natin yung take up natin, sir. Then, pipindutin na natin ito, sir. Ayan. So, ayan po siya, sir. Makikita niyo po siya. Talagang kakat niya po yan. Okay? Grabe, ang ganda. So, Sir Edward, ito na po siya, Sir Edward. Ayan. Panoorin niyo po ito para mag-gauge niyo po kung paano po tayo mag-gauge at magkakat ng tela sa mismong tela na gusto natin agingan. So, ayan. So, napakalupit po yan at napaka-sarap gamitin. Ito po, kinakat niya po yung mga natitirang tela sa bandang kanan. So, mamaya, pag lumagpas po siya, i-stop natin siya at titingnan natin. Okay, so ito po yung kinat niya po, Sir Edward. Ayan. Okay. Ito naman po yung tahi po ng ating sewing machine na napakalinis po yung ginawa po niyang aging dito sa dulo. So ito po siya, Sir Edward. Ayan. Okay, so makikita niyo po siya na napaka-solid. Ayan. Then sumunod naman po ang design niya. Kung gusto niyo po yung may overlock dito sa pinakagilid. So ang gagawin niyo po siya dyan, Sir Edward, ito po yung kukunin natin. Hanapin natin siya. Ayan. Okay, so ito po siya. Tapos dito naman natin agingan sa bandang gilid. Okay? Sa kabilang side naman po tayo mag-aging straight outward. So tatandaan niyo po, Sir Edward, kailangan po natin muna alalayan or iurong yung tela natin. Okay? So, pag nakita niyo po, kinat niya po yung tela,
So automatic na po, pwede mo na po siya pabayaan. Iaalala nyo lang po or igagad nyo po kung saan nyo po siya ipapakat. Sa bandang kanan or sa bandang kaliwa. So ito na po siya Sir Edward, tatapusin natin yan para makita nyo po na wala pong halong hidden or scripted itong video na ginagawa po natin sa ating unit. Talagang perfect na perfect po ito Sir Edward. So ayan, malapit na po siya matapos at malapit na po niya matapos yung kinakat niyang tela habang tinatahi ng ating unit. So ayan, tapos na po siya. I-stop natin sa eto na po yung ating telang kinat. So ito na po sir yung ginawa po niyang perfect na pang-aging na may double lock sa kanan at sa kaliwa po Sir Edward. Okay? So ito, tingnan nyo lang po siya Sir Edward. Dapat makuha nyo po at ma-perfect nyo po Sir Edward. So ayan na po siya, magkaiba po sila ng design. Ito is regular lang po siya. Ito po yung may double stitch at may cover stitch na aging. So hanggang dito lang po Sir Edward. Maraming salamat and God bless po sa iyo. Peace out and happy sewing po Sir Edward.